Meron na ho ba silang nasabi sa inyo na suspect o person of interest man lang? Opo, yung asawa niya po. Ang asawa niya. Okay. Yung suspect po na asawa po nitong victim, nakausap na po ng kapulisan natin o nagtatago na? Hindi pa po, sir. Nagtatago na po siya, sir. Major Lupian, ano po ang kasong isasampa dito sa suspect na si Renato Santiago? Papasok po sa parricide po. Nanawagan kami dito sa suspect kung saan ka man may mas nakakabuting sumuko ka sa mga kinaukulan para po harapin mo o ipaliwanag mo ang sarili mo kung hindi talaga ikaw ang nakagawa. Ganoon din po sa mga nagkukup-kup sa kanya. Sana po wag niyo po siyang itago kundi masasama po kayo sa isasampa naming kaso. Ganitong gagawin po namin, Ma'am Rose Jean. Opo. Bibigay po kami ng tulong para doon sa anak ni Jeneline. Tawagan namin ng mga taga-DSWD, gagawin din ng evaluation at kailangan siguro ng intervention dahil trauma po yan na yung kanyang nanay ay pinatay ng kanyang tatay. Sige po, papuntahan ko po Opo. sa reporter kung nasaan po yung bata, pati kayo para tingnan kung anong pwede maitulong. Ano po? Opo. Sige po. Tungkol po dito sa kaso po ng inyong kapatid na si Ma'am Jeneline, ang PNP sa Malbataan po ba ay nag-reach out na po sa inyo? Ano po ang update from them? Lagi naman po sila ma'am nag-a-update at saka halos hindi na nga po natutulog si Sir Bamba sa pagkakalap ng mga ebidensya at makuha lang doon sa San Fernando po. Simula po dito, hinahanap po talaga nila yung mga magpapatibay na siya ang may sala. Ito pong si Sir Renato na ating suspect, may balita po ba kayo sa kanya ngayon? Hanggang ngayon po ma'am, hindi ko po alam kasi wala po talagang nagbabalita sa amin kung saan man lang siya, kung may nakakita ba sa kanya o wala. Nagtatago po ata eh. Ito naman pong anak ni Ma'am Jeneline na si John Vincent, meron po ba kayong update kung nasan siya ngayon? Ang alam ko po, nandun siya sa lula niya, sa Nueva Ecija po. Ito po ba ay nakakausap nyo or hindi na talaga? Last namin po siyang nakausap nung pagpunta niya rito na ililibing ang mama niya. And then kinabukasan po, umalis na po siya. Ngayon, naka-block na po ako. Yun lang po, naka-block na po kami. Kahit anong tawag po namin sa number niya, hindi na din po sinasagot. So ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano nangyari na itong si Ma'am Jeneline ay natagpuan niyo na lamang na walang buhay sa kanilang bahay at nasa loob pa siya mismo ng garbage bag? Nung gabi po, dumating po yung asawa niya na si Renato Santiago po. Nung una po, narinig ng isa kong sister na nagtatalo po sila. Ay sanay naman po yung sister kong isa na yung lagi sila nag-aaway. Akala nila okay lang. Napansin na lang po nung may nangamoy na lang po sa loob ng bahay, naamoy ni alias Totoy po. Tapos yun, doon po nila nalaman na ang kapatid pala namin, nasa loob po siya ng garbage bag. Naka ng wire. Tapos, ang sakit ma'am kasi sa autopsy ma'am. Nakita ko po lahat ng sa autopsy eh. May tama siya sa ulo. Tapos namuo yung dugo niya. And then pagbiyak dito may bumunga na kulay itim medyas po. Tapos nung pagkuha ng medyas, may isa pang medyas. Tapos kinalayan po siya rito. May nakuha pa dito yung nag-autopsy ng may wire pa po eh. Parang sa kuryente po. Yung katulad nung nakuha ng suko. Meron pa po na iwan. Tapos ang sakit ma'am kasi sobrang ginawa niya sa kapatid ko, ma'am. Karumal-dumal po, hindi po yun, ma'am, gawain ng normal na tao. Gawain po yun ng hayop. Sobrang hayop siya. Gusto ko sumuko siya. Kasi wala kami magandang, hindi kami mapanatag. Maganda naman po ang pagkikisama namin sa kanya. Bakit ginanon niya ang kapatid ko? Before po, nung nabubuhay pa itong si Ma'am Jeneline, nagsasama pa sila ni Sir Renato, kamusta po yung relationship nila? Simulat nagsama sila, okay naman po sila. Ang sweet nga po nila, ang lambing nila sa isa't isa. Nung bandang huli, nagkaroon na ng babae yung lalaki. Nagsama na nga ho doon sa San Fernando.
Ilang beses na din po siya nahuli ng kapatid ko. Pero uuwi siya rito, tapos makikipagbalikan sa kapatid ko. Yung kapatid ko naman, syempre gusto niya maayos ang pagsasama nila. Nagbabalikan naman po sila, pero sumobra na din po kasi hanggang humantong po sa 3 beses na niyang pinagbigyan. Nahuli pa rin niya, nandoon pa rin sa babae. Ang sabi po ng sister ko, pag uuwi siya rito sa bahay, hindi uuwi yung lalaki. Tapos pag ang lalaki ang uuwi dito, yung kapatid ko hindi rin siya uuwi. So, ma'am, ano po yung naging dahilan para sa inyo at nakumpirma na itong si Renato talaga yung suspect sa pagkawala po ng kapatid niyo? Siya po yung nakitang huling pumunta po dito. Marami pong nakakita sa kanya. At saka siguro po ma'am, ginawa niya yun sa kapatid ko kasi baka silos po kasi ayaw na po kasi ng kapatid ko sa kanya dahil paulit-ulit nga din daw po siya niloloko. Kaya ayaw na daw po talaga niya. Ayaw niya din po ata matanggap na magkaroon din ng, yung tumanggap ang kapatid ko na magkaroon ng iba din. Gusto niya, siya lang. Kaya gusto niya makipagbalikan. Ayaw na po ng kapatid ko. Ano po yung pinaka mamimiss nyo sa kapatid nyo? Yung sobrang lambing niya, ma'am, maalaga siya sa amin. Lalo na pag may mga sakit kami, mga ate niya, siya lagi nag-aalaga sa amin. Tapos marami, ma'am, memory. Kasi sobrang lambing ng kapatid namin. Napakabait na bata. Maalaga siya kahit sa mga pamangkin niya. Hindi siya yung tulad ng ibang kapatid na walang pakialam. Maalaga po siya, ma'am. Kaya parang ang sakit-sakit tanggapin na bigla na lang gano'n na wala yung kapatid namin. Parang gumuho yung mundo ko kasi mahal ko po yung bunso namin. Lagi ko pa siya pinapayuhan. Mapabuti yung pagsasama nila pero hindi ko alam bakit nagkaganyan. Kasi baby pa siya, wala na kaming nanay. Kaya parang ako na lang din ang nag-ano sa kanila, nag-agabay. Ma'am, ano po ba yung gusto nyo mangyari para po dito sa kaso ni Ma'am Jeneline? Gusto ko po mahuli siya. Magdusa siya sa ginawa niya sa kapatid namin. And wag po kayo mag-alala dahil tutulungan po kayo ni Idol Raffy para po makamit yung hustisya. Tutulungan din po kayo ni Sir Raffy para po kahit papaano ay meron po kaming maibigay na tulong para po sa pamangkin nyo and syempre po sa inyo. Pwede niyo po bang kwento sa amin kung ano po yung nangyari noong January 10? Noong January 10 po, umuwi po yung kapatid namin galing Maynila, alas 5 ng hapon po. Chinat ko yung pamangkin ko, si tita mo. Sabi niya, wala na po tita, nakalak na yung pinto. Umalis na po ata. Tapos din nung Lunes, Martes, nagchat yung kapatid kong isa. Te, sabi ko, bakit? May nagchat-chat ba sa'yo si Jeneline? Sabi ko, hindi nga eh. Sabi niya, te, may mabaho daw kasi sa bahay. No? Which is dito po. Oh, tapos kinabahan na po ako. Sabi ko, umuwi ka, per. Kasi nagtatrabaho po siya doon. Umuwi ka. Tapos, pinuntahan ko dito. Nakita ko po doon sa labas. Ang daming bangaw, ma'am. Tapos, masangsang yung amoy. Sabi ko, hindi to normal kasi alam namin walang tao dito. Sabi ko sa mga kapitbahay namin, sirain yung gilid ng para makapasok dito. Umalingasaw lalo yung amoy. Kaya sabi ko, wag niyo pong galawin. Sabi ko, maghahanap ako ng barangay. Kaya nagpatawag po kami ng barangay. Tapos, nung pagkapasok niya, sabi niya positive. Tapos sabi ko, kuya, tao yan? Sabi niya, oo, tao yan. Dito po siya nakalagay. Sa ilalim po nito. May papag po dito eh. Diyan po siya nakalagay. Tapos, hindi po ako makapaniwala na yung kapatid ko yung nandyan sa ilalim. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Tapos yung araw na po na yun, hindi na ako bumalik dito kasi nervous po ako. Tapos umatake po yung sakit ko. Kaya doon na lang ako sa bahay.
Tapos sabi ko kay Jennifer, siya na lang ang mag-entertain sa mga pulis kasi hindi ko kinakaya na kapatid ko yun nandiyan sa ilalim, ma'am. Nakabalot po siya ng garbage bags, ma'am. 2 beses po ata siya pinalot. Tapos nilagay po dito sa ano. Kaya sabi ko, bakit may dugo, may dugo. Kasi ito po yung nabungaran ko eh. Kasi nakapidyo pa po yan sa akin. Nakala ko nga po nakaano sa karton. Yung pala yung karton na maliit, hinarang lang niya dyan. Kaya lang Hindi makita. Opo, yung dugo, yung nakita ko. Kaya sabi ko, hindi yun yung kapatid ko. Sabi ko, hindi ako makapaniwala kung paano siya nanghihingi ng tulong sa amin. Kasi lakas-lakas niya, ma'am eh. Napakasakit niya sa kalooban, ma'am. Ilang araw nyo rin po nakita itong mga labi ni Ma'am Jeneline? Bali, 3 araw, ma'am. Kasi simula nung Sabado nung nandito po siya, tas Linggo, Lunes, Martes po namin nakita ng 3:00. Dinala na po siya na supo para ipa-autopsy po. Bukod po dito sa garbage bag, may nakita pa bang ibang gamit or materyales na pwedeng gawing ebidensya yung mga pulis po? Yung nakalagay lang po dito sa liig niya na sinakal po siya. Tapos yung mga medyas na ipinasok sa ano niya, yun lang po. Ma'am, isa po kayo sa kapatid at kapitbahay din ni Ma'am Jeneline. So, pwede nyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung nangyari nung pagkamatay po ni Ma'am Jeneline? Mga 9:00 po, dumating po yung asawa niya, si Renato Santiago po. Pagkatayo ko pa, nakita ko po yung asawa niya, si Renato Santiago po, na pumasok po sa loob ng bahay. Maya-maya po, may narinig po kung nagtatalo. Nag-aaway po sila sa kusina. Hindi ko po sila pinansin, ma'am, kasi sanay naman po ako na lagi silang ganun, ma'am eh. Tapos maya po nanahimik po sila, ma'am. Hindi ko naman po sakit ang kalain na ganun po ang gagawin niya sa kapatid ko, ma'am. Ma'am, napakasakit po talaga, ma'am, yung nangyaring ganun, ma'am. Ang huling kausap ni Ma'am Jeneline ay si Sir Renato. Opo. Nung kinabukasan po noon, nakita nyo na pa po ba si Sir Renato at saka si Ma'am Jeneline na lumabas dito? Hindi po. Sino po ang nakadiscover na una doon sa bangkay ni Ma'am Jeneline? Si alias Tutoy po. Tapos yung isa ko pa pong anak. Pagkasakit po sa akin yun, ma'am. Kasi po nung July 21, siya po yung nag-alaga sa akin noon nung na-hospital ako. Ma'am, napakalambing po ng kapatid ko yun. Napakasakit po, ma'am. Napakahirap. Hindi ko po tanggap, ma'am. Ito nga po, ma'am. Kapitbahay ko nga, ma'am. Hindi ko sukat akalain na ganun po ang gagawin sa kapatid namin. Napakasakit po, ma'am. Ang hirap-hirap po tanggapin. So sir, isa po kayo sa mga nagtestigo dito sa pagkamatay po ni Ma'am Jeneline. So pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung inyong nasaksihan? Yung time na pong yun, sakto po na lalabas ako ng pinto para umihi. Nakita ko siya na linalak ko yung pintuan nila. Tapos, Sino po? si Renato po. Tapos tinanong ko siya, aga mo naman umalis ka ako. Oo kuya, sabi niya kung gano'n. Pagtaas po nung tinanong ko si Jeneline po nasan na. Nauna na po raw siya sa taas. Yun lang po, wala na pong sinabi kung ano yun. Nung nakausap niyo po itong si Renato dahil nakita niyo nga na umalis siya dito sa kanilang bahay, ano po yung kanyang itsura? Aligaga po ba siya? Kalmado lang? Lasing? Ano po, nagmamadali po siyang umalis. Yun lang po yung ano po sa kanya. Meron po ba siyang mga bit-bit na ibang gamit o wala naman po? Yun lang kung bag niyang backbag. So ano pong naging reaksyon niyo, sir, nung nalaman niyo na meron palang bangkay dito sa katabing bahay niyo at yun mismo ay yung inyong hipag na si Ma'am Jeneline? Nabigla nga ako nung pagdating kong galing trabaho eh. Nabigla na lang ako na may patay po dito sa tabi namin. Ano po ba yung isasampa nating kaso laban po dito sa suspect na si Sir Renato? Sasampa natin sa kanya is parricide. Kaya nakakalap kami ng mga ebidensya base doon sa mga CCTV footage na
nagdidiin talaga na yung suspect natin ay siya po yung pumunta dito sa bahay at siya yung gumawa ng krimen. Maliban doon, pagdating niya dito, yung mga sinakyan niya, nakuha rin namin yung testimony ng mga tao na nakakita sa kanya, tapos yung mismong mga kapitbahay niya. Nung madaling araw na umalis po siya, makikita nga natin diyan, kaya nahirapan kami sa CCTV, kasi umiwas siya sa lahat ng mga daan na may CCTV. Naghanap siya ng ibang daan na kung saan doon siya sumakay ng bus. So sa CCTV natin, backtracking, nakita po natin doon sa San Fernando na 2:30 ng umaga, bumaba siya doon sa bus. Tapos nahagip doon sa CCTV rin ng barangay na nakita siyang naglalakad. Tapos natapon tinapon niya yung bag na kung saan yun po yung na-recover natin. At nakita natin na yun nga po yung mga gamit ng suspect. Sir, ano na lang po yung maibibigay natin na assurance para po sa family po ng victim? Gusto ko lang i-assure sa inyo na kung ano man yung inumpisahan natin, tatapusin natin hanggang sa makuha natin yung tao at mabigyan natin ng hustisya po yung kapatid nyo. Marami pong salamat sa lahat po ng kapulisan sa pagtulong sa amin. Continuous monitoring na lang po kami sa kanya. I-sure din naman po namin na mag-e-enroll si Utoy para po matuloy niya po yung kanyang pag-aaral. Assure niyo po yon na iano po namin na lahat po noong po pwedeng may bigay sa kanya ng pamilya po dito. Sana din po hindi mapil ni Utoy na wala siyang mga magulang. Mapil po sana niya na kumpleto pa rin po. Kahit po na hindi yun yung tunay na nanay at tatay niya, mapil niya na may man nagmamahal pa rin sa akin. Ma'am, on behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat Yes, ma'am. Thank you, ma'am. sa Thank you po. inyo. Nagpapasalamat po ako sa kay Sir Raffy Tulfo na tinulungan kami hanggang sa DSWD po para makita ang pamangkin namin. And kay tita, anong mapapangako mo sa kanila? Sa susunod po, magbabakayan po ako dun. Dadalawin ko po sila. Happy ka naman na nakita mo sila? Oo. Hindi naman po nagtatapos dito sa MSWD assessment and then sa pagpa-file po ng case yung tulong po ni Idol Raffy dahil ito po bilang karagdagang tulong po niya, pinapaabot po niya itong 20,000 pesos po na financial assistance po para po sa inyo, para yun nga may panggastos po kayo sa inyong araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po Sir Raffy sa tulong niyo po sa amin at saka sa lahat po ng tumulong sa amin. Sa binigay niyo po sa amin na 20,000. Malaking tulong na po ito sa amin sa araw-araw. Maraming salamat Sir Raffy at nagkita na po kami ng aking pamangkin dito po sa Gabaldon, Nueva Ecija at nakapagsampa na po kami ng kaso. At saka salamat po sa binigay niyong financial sa amin na 20,000. Bibigyan ko po yung pamangkin ko dito. Thank you po. Salamat.